Good morning, everyone. Ayan. So today we are going to talk something about truly fascinating. Okay? So, ang topic natin ngayon is about the traditional Asian theater music. Okay? Specifically from the Indonesia. Delay Then, under that Indonesia, we are going to discuss about wayang kulit. Ayan. So, when you say wayang kulit, ano ba tong wayang kulit, no? So, wayang kulit, ito yung kulit na hindi ninyo alam. Okay, iba yan. So, when you say wayang kulit, di ba? So, it is a shadow puppet from the Indonesia. So, galing, di ba? Meron silang ganyan. And then, so let's break it down kung ano bang meron dito sa wayang kulit. So, yung salitang wayang kulit ay nangunguhulugang skin in English. Okay? So, sa English, ang ibig sabihin niyan ay skin. And then, bakit kaya skin ang tinutukoy dito, no? So, kasi, yung puppet from the Indonesia ay gawa sa leather. So, kakaiba siya, di ba? Medyo, pag sinabi nating leather, medyo matibay yan. Hindi lang siya basta puppet. Okay? So, these puppets are meticulously crafted using a very fine tools. Imagine, sobrang detailed ng pagkagawa. And then, tapos parang madaling gamitin. Meron din silang mga handle at control rods na gawa sa buffalo horn. So, sobrang creative nila, di ba, pagdating sa puppet. Now, pag sinabi naman nating wayang kulit, ito yung hindi lang isang basta entertainment. Okay? Meron din itong malalim na kultura at tradisyon na kung saan talagang nakapaloob dito sa kanilang wayang kulit. Now, it is a beautiful blend of art, storytelling, and history. So, sa pinapanood, sa mga nanonood, no, makikita kayo dito ng mga shadow puppets. So, kaya alam nyo na, no, merong kwento at kasaysayan sa likod ng bawat movement and character. Okay? Sige, sunod naman tayo. So, dito naman, meron tayong tinatawag na gamelan. Now, let's move to the another fascinating part ng Indonesia. So, which is the gamelan. Ngayon, alam nyo ba kung ano ang gamelan? Siyempre, hindi kagad kasi nga, lecture natin, no? Pero kung meron kayong alam, so pag sinabi natin gamelan, ito yung traditional musical ensemble from Indonesia. Yan. Musical ensemble yan. So, ano itong musical ensemble, no? So, hindi lang to basta musika na merong role. Okay? So, when say gamelan, it plays a vital part in setting the mood and emphasizing the action in place, lalo na sa wayang kulit. So, paano nga ba ito gumagana? Ayan. Ang gamelan ay usually binubuo ng iba't ibang traditional instrument. So, gaya na lang ng mga musicians, tinatawag silang niyaga. Ayan. So, meron sa kanilang tawag na niyaga. Ngayon, ito yung mga nakaupo sa likod. Okay, sila yung mga musicians. Behind the back lang sila, background na sila. And then, meron naman tayong tinatawag na dalang. Sino tong mga dalang? Okay, hindi po ito isda, ha? Okay, pag sinabi nating dalang, sila yung mga puppeteer from the wayang kulit. They are the one who control the puppet. Okay? And then, so habang nagpe-perform yung dalang, ang gamela nagbibigay ng musical instrument, 'di ba? Nagbibigay sila ng background music. So parang soundtrack to ng pelikula, pero live at saka syempre, traditional. Okay? So, yun, kakaiba. Pagdating sa ganito, very traditional ang pagbuo nila ng gamelan. Okay? Ngayon, so, lahat ng elements, yung mga puppet, music, mga kwento, so, syempre, lahat yan nabubuo, nagtutulungan para makagawa ng isang magandang performance. Okay? So, yun yung example, a perfect example of how art, music, and culture come together. So, ganun sila pag pinagsama-sama. Okay? So, ngayon naman, dito naman tayo sa susunod. So, yung susunod naman, pag-uusapan natin yung tinatawag nating saron. Okay? Ngayon, ano ba tong saron? So, alam niyo ba kung ano yung saron? Ito yung isang traditional metallophone na gawa sa bronze or brass. Kaya kagaya niyan, nakikita niyo yung image na gumagalaw. So, ito yung nagpuproduce ng malinaw at resonant na tunog. So, unfortunately, hindi ko kayo mapapakitaan ng example ng sound kasi baka makopyright. But then, sa YouTube, kung masa-search niyan, yung example ng saron, pwede niyong marinig kung ano ba tong sound ng isang saron. Okay? So, sa gamelan ensemble, ang saron yung madalas na nagpe-play ng basic melody. So, ito yung pangunahing himig ng musika. Sila yung pinakauna mong maririnig, yung saron.
Okay? So, para itong backbone, siya yung buong performance. Then, imagine, kahit isang instrument lang like this, and then, like the saron, malaki yung ambag niya sa overall sound, no? So, kapag narinig niyo yung ang saron, so, alam niyo na ang isa sa mga to, yung nagbibigay buhay sa traditional na musika ng Indonesia. Okay? So, yan yung saron. So, sa saron, may iba't ibang size yan. Merong saron panerus, saron barong, and saron demong. Highest, the middle, and the lowest. Okay? Next naman is yung tinatawag nating rebab. Hindi po yan kebab yan. Rebab yan. Okay? So, let's talk about the rebab. So, alam niyo ba kung ano ito? Yung rebab ay isang traditional string instrument. So, kagaya ng nakikita niyo dyan. Diba? It's a string instrument na parang violin. So, pero meron itong 2 or 3 strings, no? They gawa sa wood at meron itong maliit na resonating body and covered with a stretched skin, usually from the goat or cow. So, alam niyo na yan, kapag kagawa sa goat or cow, talagang medyo high quality yan, yung ganyang klase ng instrument. So, yung rebab ay ginagamit both sa gamelan. So, isa rin siya sa mga instrument sa pag-perform para sa wayang kulit, no? And then, ito yung nagdadagdag ng melodic texture sa musika. And then, sa wayang kulit naman, ito yung nagbibigay ng emotional. Ito yung nagbibigay ng emotional depth sa mga eksena. Ayan. Parang, siya, nagdadala siya ng soul sa performance. Hindi lang siya basta performance. There is a soul wherein talagang ma-feel mo na yung performance nila is talagang in-depth. Yan. Ang tunog niya is parang malambing at haunting. Yan, hindi po yan So, kaya perfect siya para magbigay ng mood sa kwento. So, imagine, habang nagpe-perform kayo ng dalang sa wayang kulit, yung rebab yung nagbibigay ng emotional, ng emotion sa bawat scene. Para tong soundtrack na buhay, di ba? And then, so, pag pag nag-combine na yung dalawang yan, so magbibigay ito ng kakaibang melody sa wayang kulit presentation. Okay? Sige, sunod naman tayo sa next instrument. So, meron naman tayong tinatawag na gender penerus. Okay, medyo awkward lang ng konti yung pasahin yung niya, no? So, gender penerus. So, alam niyo ba kung ito, no? So, pag sinabi natin gender penerus, isa itong type ng metallophone. So, kagaya ng kanina lang to. And then, ito yung mas maliit at mas manipis na metal bars. Kagaya na nakikita nyo dyan, na gumagalaw, di ba? So, yung gender penerus, sila yung madalas na nagpi-play ng elaborate melodies. Parang ito yung merong emphasis para bigyan pa ng konting effects or focus doon sa presentation ng wayang kulit. Di ba? So, ito yung nagdadagdag ng texture, complexity sa overall sound ng gamelan. So, imagine na lang habang tumutugtog ang ibang instrumentang melody. And then, yung gender penerus, yung nabibigay ng mga embellishment o yung mga, yung mga malilita details na nagpapaganda sa musika. So, para siya auxiliary. Diba? So, ang galing lang yan. Ang galing lang kasi lahat sila dapat nagko-collaborate. No? Para silang isang painting na kung saan yung basic melody ay yung outline. And then, ang gender penerus naman, yung nagdadagdag ng shading at details para mas syempre, mas vibrant yung artwork. Ganon din sa lahat ng musika. So, lahat ng elements ay kailangan magtulungan para maging maganda yung buong performance sa isang wayang kulit. Okay? Susundan naman natin ito ng gender penembong. Ayan. Okay? So, sa gender penembong naman, I'm sure wala pa kayong idea dito. Pero, so, para dito yung nauna kayo na kong binanggit. Para siyang, yung penerus. Pero ito naman penembong. Okay. So, yung gender penembong, isa itong malaking metallophone. Kanina maliit. Ito naman, malaki. Diba? So, ito yung mas malaki at mas makapal na metal bars kumpara sa instrument tulad ng gender penerus. So, yung tinog nito mas malalim. So, yung bass nito mas malakas. Diba? And then, so yung gender penerum, mas madalas na-play to lower pitch. Ayan. So, o yung mas mababang himig sa musika. Ito, yung nagbibigay ng depth at richness sa overall sound ng gamelan. So, ngayon, imagine, habang tumutugtog ang ibang instrument or high-pitch melodies, yung gender penembong, yung nagdadagdag ng bass. So, gaya na sabi ko kanina, di ba? So, ito yung mas malalim na layer ng musika. So, ang galing lang nila. Ang galing-galing talaga. So, talagang pagka nanood kayo ng isang wayang kulit presentation, talagang makikita nyo yung collaboration, creativity, at saka yung effort ng bawat artist.
or yung dalang nagpe-perform dyan. No? So, para silang isang orchestra na kung saan yung violins at flutes nagbibigay ng high notes. Meron ding cello, meron ding double bass na nagbibigay ng low notes. So, ganun din sa gamelan. Lahat ng instruments ay importanteng role para makubuo siya ng isang balanse at saka magandang performance sa wayang kulit. Okay, last na to. Okay, so, class, before I end this short lesson, short overview about the wayang kulit from the Indonesia, let us have a recap today. So, we explored the beautiful world of the wayang kulit and gamelan. Now, these are the two iconics from the Indonesian culture. So, pakitandaan lamang po yan, wayang kulit and the gamelan. From the intricate leather puppets of wayang kulit to mesmerizing sound of the gamelan ensemble, we have seen how art, music, and storytelling come together to create a truly magical presentation. Okay? So, we also discussed some of the key instruments like the saron, rebab, jandapeneros, and penembo. Marami pang instrument na meron sa wayang kulit. So, each of these instruments plays a unique role in bringing the music and stories to life. Okay? So, ang galing lang, talagang nakakatawa lang sila, di ba? So, it's amazing every details from the craftsmanship of the puppets to the melodies of the gamelan. They work together to preserve and celebrate the Indonesian rich culture heritage. Now, so before I end, I want you to leave with this thought. Okay? So, arts and music are universal languages. Kahit tayo dito sa Pilipinas, maraming similarities sa kultura ng Indonesia. So, nakikita naman natin yan. Then, so let's appreciate and learn from these traditions. And maybe even we find ways to preserve and promote our own cultural treasures. So once again, thank you for joining today. And if you have any more questions or thoughts, so pwede kayo mag-leave ng message dyan sa baba, okay? Para naman pag-usapan. So, ano ba sa tingin nyo masasabi nyo sa gamelan? So by the way, baka magtaka kayo, bakit hindi po ako nagpakita ng example ng isang gamelan or wayang kulit presentation or the gamelan presentation? So as always, hindi po natin siya pwedeng i-upload dito because baka makopyright tayo. But then you are free to search from the different social platforms, okay? Para makita natin or marinig ninyo kung ano ba yung wayang kulit na yan. So once again, this is from the Bright Minds, okay? Thank you so much for listening and having with you today. Dile, 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 yo ale, mile, mile.